Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Grabe sa init mga kaibigan. Talagang super init sa Zamboanga ngayon. Isang magandang hapon mga kaibigan. At welcome sa ating programa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network. At patuloy pa rin kayo at marami, malayo ang naabot natin dito sa ating programa. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia, isang magandang hapon. Ito po nyo balik ko, Dalasinto, nagsasabing Assalamualaikum, mga tayo manghud na ako. Napakainit. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Ayo. Sa iba pang bahagi ng Mindanao, sa North Cotabato, Sultan Kudarat. Sa General Santos City, umaabot tayo dyan sa Kidapawan, Coronadal. Binabati natin yung pamilyang De Ocampo, Luntaw, dyan sa South Cotabato. At sa pamilyang Iluspa, sa Kidapawan. At sa lahat pa, iba pang bahagi ng ating katimugan. Sa Tuguegarao City, nakikinig sa atin ngayon ang Jesus Miracle Crusade. Nag-text na. Nakatune in daw sila. Hindi natin nakakausap yung Jesus Miracle nung nakaraang Sabado, ha? Ang hirap tawagan, hirap makakontak sa Jesus Miracle Crusade. Malamang si Brother Johnny Quarteros ay umakyat na naman sa kampo ng New People's Army nung Sabado, kaya hindi natin makakontak at walang signal yata sa lugar nitong si Brother Johnny Quarteros. Sana makapanayam natin at upang tignan natin kung ano ba ang update. Dahil maganda tong programang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Itong kanilang Oplan Gugma o Oplan Pag-ibig. Kung yung ating pamahalaan may Oplan Tokhang at ang PNP. Itong Jesus Miracle mga kaibigan ay Oplan Gugma. Tignan natin kung available ba si Brother Danny Quarteros at para makakuha tayo ng update dahil nung Sabado talagang wala tayong paraan na makakontak itong si Brother Danny Quarteros. At lagi pang nawawala sa linya yung ating signal dyan sa Tuguegarao upang makakuha tayo ng update. Andiyan na ba? Pakitignan nga kung connected na si Brother Danny Quarteros. Hello? Hello, brother? Hello? Wala. Hello, Brother Danny?
Hello, Brother Danny. Bakit? Sandali lang, pa-adjust, pa-check ka natin to. Hindi natin makakontakt tong si Brother Danny. Hello, Brother Danny. Naririnig mo ba kami? Tignan nga natin, subukan natin tong kabilang linya. Hello, Brother Danny. Hello. Sandali lang, Brother Danny Cuarteros, mga kaibigan ng Jesus Miracle Crusade, that we're having a problem, technical problem. Hello, Brother Danny, can you hear us? Wala. Hindi po pasok yung ano mo Yun. Ha? Hello? Hello, brother. Sandali lang, pakilakasan mo nga yung boses mo at upang marinig ka namin. Hello? Okay na? Yan, okay na. Okay. Ang hirap Hello, talaga pumasok dyan sa'yo. Kung hindi putol-putol, bigla na lang magdadrop yung signal, brother. Pero mga kaibigan, Okay. kasama natin si Brother Johnny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade sa Tuguegarao City. Dyan yan sa Cagayan Province at umaabot ang broadcast natin doon at dahil sa kanilang shortwave radio. Brother Danny, bumati ka muna bago namin itanong sa iyo mga update dyan. Go. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa programa na Brother Al, ang Radyo Mindanao at sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Zamboanga, sa lahat na maabot natin mga listeners dyan sa buong Zamboanga Peninsula. Papuntang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa lahat na nakikinig na sumusubaybay sa programa po nyo. Ayan. Magandang hapon. Siyempre, mas maganda ka pa sa hapon, Brother Danny. Alam mo, nung Sabado, naubos yata yung load namin. Katatawag sa'yo, talagang tut-tut-tut-tut. Gumaganon lamang. Hindi makapasok. Oo. Bali, mobile kami noon at saka, Talaga? At saka mabilis yung takbo namin dahil umuulan din. Lakas ng ulan. Oo, talagang pahirapan. Gumaganon lang. Tut-tut-tut-tut. Tapos wala na. Tapos minsan sasabihin naman ng computer na the number you dial is blah 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 blah. Sabi ko wala na talaga. Hindi na nakaya ng power ng Jesus Miracle Crusade na mapalakas yung signal diyan. Bueno, Brother Danny, ano ang latest natin? Meron tayong mga updates sa Oplan Gugma at natuloy ba kayo uli sa Marag Valley? Bali nung Sabado, yun ang last namin sa Marag Valley dahil okay. lipat namin ng Huwebes dahil tagalas 3 na ng madaling araw ang balik namin sa Tuguegarao. Mayroon pa kaming service ng Sunday. So, at least nabuo na natin yung mga choir doon, children's at saka youth choir, mga anak ng dati mga commander, mga membro ng New People's Army, at willing po yung mga magulang nila na ang kanilang mga anak ay hindi susunod sa kanilang yapak noon at ngayon ay maglingkod sa malapang. Okay, that's good. So yung sa Marag Valley, huli na pala yung Sabado, kaya siguro hirap na kami dahil sabi ni Lord, ops, pahinga ka muna dyan, Al, at pabayaan mo muna magtrabaho tong si Brother Danny, ang aking prayer warrior. Huwebes na po ang Marag Valley. Okay, so ano na ang activities ng Jesus Miracle every Saturday? Bali every Saturday, back to normal. Yan po yung araw na nagpa-practice ang choir at saka yung iba natutulog dahil the whole night of Friday meron kaming overnight. So natutulog sa araw ng Sabado. Okay, that's good. Pero matatawagan ka pa namin pag Sabado. Ay, opo. Nandito lang ako sa pastoral niyan. Okay ang signal niyan. Ayun, oo. Ngayon nasa pastoral house ka, brother? Kararating may mamin, galing po kami sa labas. Bali, wala kaming activities ngayon dahil naka-concentrate kami sa fasting para sa October 22-23 dahil required kaming mag-ayuno, lalo na sa mga preachers 21 days, mga choir naman 15 days, ganyan 10 days. Okay. So fasting kayo ngayon? Opo. Para sa October 22-23 sa Luneta Grandstand. Nako, sarap ng ulam. Yung 15th anniversary. Ang sarap ng ulam namin dito, tortang talong at adobo, medyo matuyo-tuyo. meron pang kamatis, brother.
Ako, nagutom ako. Paano Bali, yan? yung last drug symposium natin sa Vicente Trinidad High School sa May Ikig, Cagayan, ang very successful dahil napakarami po yung dumalo, 1,200 students, 60 Okay. Anong paaralan ulito, brother? Anong eskwelahan? Vicente Trinidad High School. Saan lugar to? Igig, Cagayan, Igig, IGUIG. IGUIG, okay. Ijig. Gaano kalayo yan sa Tugigaraw? Ang mga yun ang kasunod na town from Tugigaraw. Okay. So medyo malapit lang pala. Malapit lang, kaya lang talagang mga alas 11 pa ng gabi nag-set up na kami. Okay. Paghahanda. Nagdagdag naman ng yung ating partner, ang provincial government ng Cagayan ay nagpadala ng 2 elf para ikarga yung ating mga instrumento. Wow, okay. So kumusta naman yung forum natin sa paaralan? Sabi nga nung yung mga teachers, the best. Itong Vicente Trinidad, ito po yung nanalo ng Brigada Eskwela. Sila po yung first placer sa buong bansa. So yung kanila pong standard excellence po sa academic, nanalo din sila ng quiz bee na minsan sila po yung first placer. So talagang itong school na to talagang piling-pili yung mga estudyante. So marinig mo sa kanila na sa lahat ng mga drug symposium na kanilang nasaksihan, the best yung drug symposium ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Okay. So sinong partners nyo, mga stakeholders na kasama dyan sa ginawa ninyo? Unang-una ang DepEd, sila po ang nagbigay sa atin ng permiso, approved by the Central DepEd, ang DepEd Region 2, then ang Philippine National Police, at ang mga eskwelahan. Actually itong IKIK, hindi na nila inantay yung sulat galing sa DepEd. Bago kami mag-drug symposium, susulat muna kami sa DepEd, and ang DepEd ang susulat sa kanila. So sabi nila, balitang-balita na yung drug symposium ninyo, hindi na namin kailangan na may sulat pa sa amin dahil kailangan urgent talaga na magkaroon kami ng drug symposium para ma-enlighten ang mga estudyante. That's good. Pwede bang pakibanggit yung sino yung mga opisyal na kasama ninyo sa PNP? Sinong partners ninyo na dumalo rin sa symposium o kaya yung head ng DepEd, principal, para ngayon siguradong marami nakikinig sa atin sa Tugigaraw dahil abot tayo dyan sa shortwave radio. Ang head ng DepEd dito sa Region 2, si Dr. Gilbert Tong. Gilbert Tong. Okay. Sa PhD po to sa Dr. Gilbert Tong. And then sa Philippine National Police naman, ang head ng buong region sa Cagayan Valley, certain Police Director Sosa, and then dito naman sa Cagayan ay acting Chief of Police de la Cruz. So yun po yung and then doon sa may Ikig, very active din po yung mga pulis doon. Actually siya po yung nandoon, siya po yung key speaker, at saka sabi nga nila yung kakaiba dito dahil ang kakaiba dito dahil ang pinag-usapan dito yung pagbabago ng mga adik, samantala sa mga pulis ang kanilang alam na hindi na talaga magbago, kundi kung ilagay man sa rehabilitation center katulad kay board member Rodrigo de Aces, yung nagpadala ng 2 health. Ang kapatid niya hanggang ngayon nandoon sa Manila, nasa rehabilitation center, sa private na rehabilitation center, dahil drug addict yung kapatid niya. Hanggang ngayon hindi pa nagbago. Talaga? Talagang malalakas na mga dosage ng gamot ang tinuturok sa katawan dahil hindi na tumatalab. Talaga? Baka naman agwa oksinada yung tinuturok sa katawan niyan. Alam mo, siyempre, yung kapulisan natin may Oplan na Tokhang. At itong Jesus Miracle Crusade ay Oplan Gugma. Napakalaking tulong nito sa pamahalaan, brother, itong ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Bali, maganda naman yung purpose ng Oplan Tokhang. Actually, yung aming pong banner ay mayroon po nakalagay doon na Project Tokhang. May litrato doon na kumatok sa bahay. Kailan kung wala din po yung pag-ibig, wala yung gugma, ang Tokhang ay nagiging
nagiging salvage ang resulta. Yung nangyari, pinapatay yung kanilang kinakausap. So kailangan, ang ginagawa namin, instead na kami ang kakatok doon, ang ginagawa namin, nagpa-Bible study kami na moral transformation sa mga pulis, para ang mga pulis magkaroon sila ng takot na gumawa ng hindi maganda. Oh, alam mo brother, napaka-aktibo ng Jesus Miracle Crusade sa Tugigaraw, lalo-lalo na yung grupo mo. Pero dito sa Zamboanga, hindi namin nakikita yung Jesus Miracle Crusade na nagpupunta sa mga kampo ng militar, sa kampo ng pulis, upang magkaroon ng krusada or Bible study o kahit sa mga iba pang lugar. Wala kaming nababalitaan ng ganyan. Mayroon naman kasi nung sa Iloilo, aktibo din. Iloilo? Mayroon din sa Mindanao. Kailang, dito kasi sa atin, nag-umpisa kasi tayo na naging controversial dahil yung pagpasok natin sa mga kampo ng NPA, nakatutok sa amin yung mga pulis at sundalo. Hanggang inimbitahan ako sa pulis, inimbitahan ako sa sundalo, and then sila mismo ang nag-open ng kanilang pintuan na magkaroon tayo ng Bible study. So yun po yung umpisa. So nag-umpisa po tayo na ako po ay parang pinagdudahan na recruiter ng NPA. Ganon. Sana sana magsilbing role model mga kaibigan itong ginagawa ng ni Brother Danny Cuarteros sa Cagayan Province at sa iba pang mga lugar na kung saan ay mayroong presence nitong Jesus Miracle Crusade, di ba? Ganito kasi ang Padre Alan, pag purely kasi spiritual ang ating gagamitin, bawal po yun dahil mayroon pong separation ng church and state. Oo, pero I mean itong Oplan Gugma. Yun ang tinatanong, ano daw ang ating advocacy. Dapat maging halimbawa kayo sa iba pang mga sangay ng Jesus Miracle Crusade, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. 'Di ba? Bali siguro kasi nung nag-umpisa tayo dito, parang trial and error lang 'yun. Trial and error. And then alam mo naman ng mga teachers, mayroon silang mga seminars, nagkukwentuhan sila. Yun. So, yun parang pinasabog tapos yun nagkalat na. So ngayon trial and error 'yan, pero ngayon talagang nag-succeed. Napakaganda ng resulta. So I suppose magiging isang mga model 'yan para sa hindi lamang sa Jesus Miracle Crusade, maging sa ibang mga religious organization, religious groups. Dapat tignan nila itong ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Nagulat nga tayo dahil yung ating pong dati nagpiprint lang kami ng 5 t-shirt, yun lang, parang sample. Ngayon talagang hindi pwede na hindi mo bigyan yung teacher dahil isuot nila syempre. Yun. Nagustuhan na nila yung nagustuhan nila yung advokasya. So pagka kahit mayroon nakalagay na Jesus Miracle Crusade sa ibaba, hindi po nila tinitingnan yun. Pero yung advokasya kasi nagustuhan nila din. Yun ang nakikita ngayon sa war on drugs. Kulang po yung pag-ibig. Wala po yung pag-ibig. Wala naman silang problema dyan kahit may Jesus Miracle Crusade. At least nagpapaalala sa kanila na ito ang tunay na daan, ang nag-iisang daan, ang talagang landas, di ba? Tama. Kaya yung t-shirt namin dito, brother, hindi pa dumadating. Siguro kahit mga 2 dosena. Ganun ba? May dami nating tao dito sa studio at sa mga reporters natin, di ba? Naubusan nga kami dahil alam mo yung ginagawa namin sa Igig. Ang mga teachers na yung kumakanta kasi may mini concert, mayroong screen. Sila na yung kumakanta tapos pagkanta nila magbigay kami ng t-shirt pati mga estudyante. So talagang enjoy sila. And then pagkatapos mayroon po kaming kunting niluto. Simple lang, bihor at saka adobong manok, yung pinakain sa mga teachers. Sa mga estudyante naman, biscuit at saka juice. Talagang tinutokso-tokso mo ako. Adobo na naman yung binanggit mo, brother. Ha? Tandaan mo, fasting ka ngayon. Siguro kung alam kong tuwan-tuwa si mahal na pastor na Will de Estrada Almeida at si Junior dito sa ginagawa mong pagsisikap na makapagtuktok sa puso ng bawat nilalang, lalo-lalo na yung mga naliligaw ng landas, yung mga nasangkot sa illegal na droga. Sila naman talagang inspirasyon namin. Kasi sa prayer ng Malapastor,
sa lahat na pagsasakripisyo ng Mhm. ang pamilya ng ating kagalangan sinamala pastor. Sila yung inspiration namin. Kung wala yung prayer nila, wala Oo. yung guidance nila, hindi po namin magagawa ito. Oo. At saka kahit saan kaming sulok ng kabundukan mapunta, pag bagitin ng Jesus Miracle Crusade, ang response ng mga tao, pati yung mga matatanda na sa kilusan ng komunismo, sabi na, kay Pastor Almeida yan. Ikilala nila ito, nandun yung naman. respeto. Oh, tsaka napapanood din naman sa Kahit napapanood din naman sa mga television, di ba? Yung programa ng Opo. Jesus Miracle Crusade. Opo, at saka kahit yung mga kasundaluhan, mga kapulisan, pag nababanggit yung pangalan ng congregation, sila na mismo nagsabi kay Evangelist Almeida. Dahil kung pagpasok sa kampo ng Abu Sayyaf, wala pong hindi nakakalam doon. Oo. Doon nga tayo unang nagkakilala, brother. Tagal Oo na. nga po. Year 2000, 2016 na tayo ngayon, di ba? 16 years. Pinagsisilbihan pa rin kita. Ngayon na bali salamat naman sa bagong administrasyon dahil Oo. dati pahirap kaming gagamitin namin yung Luneta dahil sabi nila masisira daw yung Bermuda, pero ngayon binigyan kami ng 2 araw. Wow. So kailan yung 2 araw na yan? Tapos na ba yan? October 22, Sabado po yan, at saka October 23, araw po ng Linggo. Anong ini-expect natin dyan sa naturang mga araw na yan? I hope na ang ating pong mahal na Pangulong Digong ay magpakita doon para maunawaan niya at magkaroon siya ng guidance at saka maproteksyonan siya ng Malapinon dahil dumadami at ang kalaban niya ngayon. Siguro dapat nating gumawa kayo ng formal letter, no? Address kay Secretary Martin Andanar upang makadalo ang Pangulo dyan. I'm sure ang mahal na Pangulo talagang gustong-gusto makadalo sa ganyang klaseng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Okay, yun ang prayer ng ating mga pastor na lahat ng ating mga namumuno ay magbalik loob sa Malapino dahil sabi nga ng Malapino, for without me can do nothing. Baka matandyan yung intensyon, magandang hangarin natin mga Pangulo, kaya lang marami din po nga nagagalit dahil siyempre yung mga napapatayan, namamatayan, sinusulsulan sila, nandyan po yung iba kontrapartido, ayaw magtagumpay ang Pangulo dahil siyempre after 6 years, mayroon din silang plano. So sa amin naman, ang Jesus Miracle Crusade, kami po ay apolitical, wala po kaming partido at alam mo naman nung eleksyon binabanatan ko si Tigong, di ba? Alam mo yon. Pero mayroon din akong post na siya yung chosen one, kumbaga nag-trending yun, trending din yun. Pero talagang niloob ng Malapino na siya ngayon ang maging presidente. Ngayon kung hindi po tayo mag-cooperate, mangyayari na hindi maganda. Pero kung mag-cooperate tayo, unang-una, yung mga adik, huminto na sila. Hindi naman sila hahabulin pag hindi sila kaya nga kilala ka ng mahal na Pangulo dahil binabanata mo siya. Sabi nga niya, kay Kuya Bato de la Rosa, hanapin nyo nga tong si Brother Danny Quarteros, dalhin nyo rito sa harapan ko. mayroon na kaming Brother Bato dito, yung bumato sa akin Oo nga, kumusta na pala yan? Yung addict na dating addict. Patuloy namang dumadalo at kasangga na rin natin sa drug symposium. Hindi na ba gumagamit? Nagtatawanan nga yung mga pulis pag ipapakita ko yung video at saka mga picture Hindi na ba gumagamit ng droga, brother? Patuloy siyang dumadalo at pagka minamanmanan naman namin at kahabagan ng Malapinon ay hininto na niya yung mga kapagyarihan ng Diyos. Hindi naman natin pwedeng pagbawalan. Diyos ang nagbawal sa kanya. Tama. Siguro pag medyo nanginginig siya at hinahanap ng katawan niya yung shabu, bigyan niyo ng mainit na kape o kaya mainit na tsaa. Yeah. yung kapatiran nga natin na courier, imagine courier. Sa tagal 10 years yata siyang naging courier, pababat panaog siya papuntang Bilibid para magkukuha ng mga 5 kilo, 10 kilong shabu. Na-interview na natin yan, di ba? Hindi niya na babago-bago yung bahay niya, parang bahay ng kalapate. Ngayon nung naglingkod ako sa Malapinon, wala na akong pera, biglang hinipo yung magulang, mayroon siyang story na ngayon na pinatayo yung mga magulang niya na bahay niya. Iniba yung lumang bahay niya, pinatayo ng bago.
Napakaganda diyan. Talagang yung pag-asenso niya mabilis nung tumigil sa masamang gawain. Mga ay mga professional yung mga magulang niya at may kaya. So siya may pera, kailan naubos naman doon sa mga pambayad sa mga hahuhuli sa kanya. Okay. Yung milyon-milyon na sigurong mayroong mga may mga alimatic sa paligid eh. So kailangan niya mag-survive, babayaran niya lahat 'yun. Ito ba brother, may kinalaman ba to sa may kinalaman ba siya sa mga drug lords diyan sa Bilibid? Meron ba siya nabanggit na diyan siya kumukuha? Ang supplier niya daw sa Bilibid is Jaguar. Si Jaguar, oo. Opo. Lumabas yung pangalan niya. Napatay na yata yan, di ba? Si Jaguar. Oo, napatay na yata. Sa Parañaque ba yun? Ang modus niya, tatawagan siya, tapos pagdating sa Manila, mayroong kukuha sa kanya na sasakyan. Hindi niya alam kung sino yung driver lang. Basta kukunin siya sa hotel, sasakay siya, tapos lipat naman ng ibang hotel, sasakay uli. Tapos pagdating niya sa Bilibid, mayroon yatang secret na pintuan yan sa likod yata o ano ba yung sinasabi niya. Tapos pagdating sa Bilibid, mayroon siyang uniforme ng priso, mag-stay siya doon. Tapos pag-stay niya doon, makipag-transact siya doon. Kuminsan, inuutosan pa siyang pumatay sa loob. Mayroon silang mga halimbawa, mayroong mga kontra sa loob, tapos pinapatay nila sa loob. Inutusan pa siya. Wala siyang magawa kundi patayin yung priso sa loob para mag-tinisting siya kung gaano siya kaluyal. So pagkatapos kung matransact na niya, lalabas siya, paglabas niya, dala na niya yung 10 kilo o 5 kilo. I-distribute naman niya ngayon sa buong Cagayan Valley. Brother Danny, ito bang binabanggit mo ngayon, itong sinasabi mo ngayon, ay inamin ba sa'yo mismo nitong dating drugs courier ni Jaguar? Siya po ang nag-testify. Narinig na po namin sa kanya. Napaka yan Naku, pag nalaman ng Kongreso yan, siguradong ipatatawag yan upang malaman yung lawak ng sindikato ng droga. Talagang talamak talaga sa loob. Ang totoo talaga yung bintahan talaga ng droga galing sa Maganda yan. Dahil malalaman ng buong Pilipinas yan at ng buong mundo at dahil sa pag-amin yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lantaran po niya mag-post po ako ng mayroon akong record sa kanya na sinabi niya na galing sa Bilibid na video. Maganda. So i-post ko po yan. I-post ko po yan para para marinig mo kung paano. Pati mga pulis dito, mag-Bible study kami sa mga police station. Sinasabi niya yon, nakatunganga lang yung mga pulis. Talaga? Wala ba siyang nabanggit ng mga opisyal ng pulis, pamahalaan dyan, militar, na may kinalaman sa paglaganap ng illegal na droga sa Cagayan? Wala naman siyang binanggit. Basta ang sabi lang sa akin, galing talaga sa Bilibid yung source ng siya po. Matindi. At maraming salamat sa Jesus Miracle Crusade. At kung hindi dahil sa inyo, hindi natin maalaman ngayon yan. Pinag-uusapan natin dito, mga kaibigan, di ba? Puro lang sabihin, baka hindi totoo. Pero ito, tao na talagang mismo na nagpatotoo, siya na mismo nagpatotoo. So ang nabanggit kilala mo ba itong ganito? Narinig, sabi niya, kilala mo ba yung mga ibang mga nababanggit sa hearing sa Senado? Sabi ko, narinig ko lang mga pangalan. Pero yung contact talaga niya, Jaguar. Oo, malaking malaking admission yan. At kung mapapatawag sa Kongreso yan, siguradong marami pang masasabing mahalagang bagay itong taong yan at makakatulong sa ongoing hearing ngayon tungkol sa droga. So ako nga kung makita ko yung mga mayroong nagsasabi na hindi totoo, puro mga hearsay. Paano hindi totoo? Mayroon kaming nakuha na actually ito, ang plano niya patayin yung kapatiran natin na hadlang sa kanyang negosyo. O si Brother Boyet Relos. Si Brother Boyet Relos. Ito si Brother Sherwin Bakiran, pag nag-iikot na siya sa mga binababaan niya ng shabu, wala na siyang makukulikta dahil mayroon daw nakilatakutan nila, yun ang Poetry Laws. Dahil si Brother Poetry Laws, siya po yung coordinator ng anti-drug illegal drugs drug watch sa buong Cagayan. So siya po yung dating notorious din na gumagamit ng droga. Ang mga magulang nito ay nasa Amerika, mga kapatid silang nandito, mayaman talaga to.
Ngayon, may mga negosyo. Naubos na po yung kanyang yung mga sasakyan, bininta niya dahil sa pambili ng droga, hanggang dumating ng punto na barilin na yung sarili niya dahil hiwalayan Grabe, siya ng no? magulang niya, hiwalayan siya ng asawa niya at mga anak, lalayo na sa kanya. Yun, nung na-save siya dito, siya naman ngayon ang naging hadlang doon sa mga nagbibinta ng shabu. So, minisyonan siya ngayon. Nung minisyonan siya, nung nagkakita sila dahil unang na-save yung kanyang kapatid, nung nagkamay sila, ang kanyang patutuo para daw siya nakurente. So, nagkaroon siya ng takot ng kay Brother Boyet. Hanggang isang araw, mayroon siyang kukunin na kontrabando na droga sa isang hotel na pinadala sa kanya galing Manila. Ngayon, instead na pupunta siya doon sa hotel, para doon siyang nung dumaan yung kanyang sinakyang sasakyan doon sa bahay ni Brother Boyet, para daw na-magnet siya doon, bumaba siya, at hindi na siya makaalis. So, tinawagan si Brother Boyet, nandun siya sa labas. Yun, nag-uusap siya. Hanggang nagbabautismo, ito lang, aktibo na dumadalo sa buhay. Pero alam ba ni Brother Boyet Relos na talagang gusto siyang patayin itong drug couriers na yan? Nalaman niya ba yun? Hindi po niya alam, pero alam niya na mayroon talagang nagta-target sa kanya dahil sa operasyon na kasama na siya sa mga kapulisan. Siyempre mainit siya sa sindikato. Ito naman si Brother Sherwin, ngayon na nandito na sa Jesus Crusade, silang dalawa ngayon para mag-asawa na itong dalawa pag lumalabas. Ang pinapasok nila yung mga drug den, yung mga bahay na nandun, nagsasyabutan kayo mga adik sa loob ng bahay. Oo, mahirap yan. Mahirap yan, Opo, brother. Pag lumalakad sila, para silang mag-asawa na. Naku po. kasi Hindi ba nag-holding hands? Hindi naman. Kasi single motor yung sinasakyan nila. Di magkayakap. Ang pinapasok nila yung mga drug den, yung mga bahay na nandoon pumupunta yung mga adik. Talagang nagsishare sila sa loob. Nandoon yung mga armas, mga malalakas na armas. Nandoon yung sabo. Talagang nandiyan. Tapos nagpatutuo sila. So, nadadala nila, kung minsan makadala sila ng 10, 5, dito, pinapotismuhan natin. Tapos pinapasurrender natin sa mga pulis para magkaroon ng formal, at least ang mahalaga diyan nagbago siya kahit hindi siya natukhang na Oplan Tokhang, walang dahil sa Oplan Gugma, nagbago siya, 'di ba? Considering bata siya ni Jaguar. Opo, mayroon talaga siyang hinawak, hawak talaga siya ng sindikato. Pero ngayon, hindi naman siya natatakot. Sabi niya, hindi nga ako takot nung adik pa ko. Kayo ngayon pa, may Diyos na ako. Tama, oo. So, ngayon ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago dahil sa Jesus Miracle Crusade. Opo, ngayon sabi niya, ngayon, adik pa rin siya, pero adik sa pagsamba. Sabi niya, adik sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Na-divert na. Dati siya shabu sa mga bisyo, sa babae, ngayon sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, noon daw, courier siya. Ngayon, courier pa rin siya, pero ibang courier kasi nakatrabaho kasi siya sa yung alam mo yung Air 21, yung courier ba na? Yung courier service. The driver siya ng service ng Air 21. Aba, maganda yan Pero basta importante diyan wag siyang mahiwalay sa landas na tinatahak niya ngayon diyan sa Jesus Miracle Crusade at siguradong ligtas ang kanyang kaluluwa. Silang dalawa nga, pag magkaroon kami ng drug symposium, silang dalawa yung part doon sa program na mag-testify. Okay. So ano pa ang ating mga ibang activities dyan, Brother Danny, bago tayo magwakas? Bali yung sinundungan pali natin na Bible study ay pansamantala na hinto dahil Bakit? lugaw po yung daan at saka Lugaw yung daan, ibig sabihin maputik, patubig. Maputik kasi ongoing yung pagsiminto. Tapos pagkain pa rin lugaw nahinto yung mga paggawa ng tulay dahil hindi yata nagkasundo yung contractor at saka yung kumikilo sa bundok sa Revolutionary Tax. So mayroong banta, so nahinto yung mga project doon sa Ugabiblib. Ay ako naman kahit nandoon ang presence nila, kahit anong oras pwede namin akitin, kaya lang hindi talaga makit, lugaw talaga yung daan. Talaga napakahirap basta ganyan. So may mga forum pa ba tayo sa mga universidad, sa iba pang mga paaralan sa Cagayan upcoming? After ng 16th Talipa Office Mission Anniversary ngayong October 2023, ang ating pong concentration
ay sa Cagayan National High School dito sa Tugigaraw. Mhm. Ang population po ng high school na yan ay mga 5,000 pataas. Pinakamalaking high school dito sa probinsya ng Cagayan, ang Cagayan National High School. Oo. So 5,000 po yung population. So the whole day po yung ating drug symposium, mayroong part 1, part 2. Yung sa umaga siguro grade 7 up to grade 10 gano o grade 9. Tapos sa hapon naman grade 10 to grade 11 siguro ganon. Hinati nila dahil hindi talaga magkasya sa gymnasium pagsabay. O siyempre, dahil marami ang inaasahan na dadalo pa dyan. 5,000 po. 5,000. Malaking grupo yan. Opo, malaking area to, Cagayan National High School. Tapos ang mga teacher dito, talagang gustong-gusto nila. So tinaon nila ng Drug Prevention Month sa November para talaga makadalo lahat. Okay. Dahil maraming addict na binabastos na yung mga teacher. So talaga? nakita nila na ito yung solusyon dahil yung 5 school na pinasukan natin, ang reaction ng mga teacher, pumait yung mga estudyante. Nagkaroon ng galang sa mga teachers. Dapat puntahan natin itong mga bahay ng mga addict na humaharas sa mga guro. I-offline gugba, di ba? Katukin yung kanilang puso upang sila magbago. Oo nga, hindi lang po basta-bastang drug symposium yan dahil pinaghahandaan po natin ng ayuno. Mayroon pong 3 days fasting dahil para maramdaman nila yung kapangyarihan ng malam. Okay. Sige. Alright, Brother Danny Cuarteros, yung huling mensahe mo sa nakikinig sa atin. Maraming nakikinig sa atin ngayon at ilalagay pa natin ito sa ating website sa MindanaoExaminer.com upang mapakinggan at marinig naman ang ating mga OFWs sa iba't ibang bansa. Ito lang po ang huling mensahe ko at alam ko marami din nakikinig na mga diehard talaga supporter sa ating mahal na Pangulo. Maganda po yung programa natin mahal na Pangulo. Talagang gusto niyang eradicate yung drugs, illegal drugs. Kaya lang, sabi nga ng Bible, kahit sunugin mo yung katawan mo, ibinta mo man yung lahat ng mga ari-arian, ipamigay mo sa mga mahirap, kahit magsalita ka naman katulad ng salita ng anghel o yung bundok, pwede mong ilipat sa dagat. Kung walang pag-ibig o walang gugma, yan lahat ay walang kabuluhan. So lahat na ginagawa ng ating mahal na Pangulo, kung wala po yung gugma, wala yung pag-ibig, wala pong kabuluhan yan. Ang mangyari niyan, magkaroon po ng kaguluhan, magkaroon tayo ng civil war. So siguro ang unang-una na magpakita po ng pag-ibig ay ang ating mahal na Pangulo dahil siya po yung ama natin. At lahat ng mga armed forces, ang Philippine National Police, lahat ng ating pong nasa gobyerno. Tayo po mga sibilyan, wag na po tayo mag-antay na kung anong gagawin ng gobyerno sa atin. Tumulong po tayo sa gobyerno para matamasa din po natin ang kapayapaan. So sa lahat po na nakikinig, yan po sa Zamboanga, napakadali pong hanapin ang ating chapel dyan. Harap lang po mismo ng Integrated Bus Terminal ng Barangay Puala, nandiyan po yung chapel. Araw po ng linggo, may gawain din dyan. Umaga po mag-umpisa alas 8. Mayroon din pong Merkules, midweek service. Mag-umpisa siguro mga alas 5. Overnight ng Biyernes ng gabi, alas 9 ng gabi, mag-umpisa hanggang madaling araw. So, mayroon din po tayong programa sa PTV4, alas 11 ng gabi tuwing Sabado. Tapos mayroon po tayong website, ang www.gmsim.org. At makinig po kayo sa programa ni Brother Al, siya po ang ginamit ng Malapinon dyan para pagpalain po tayong lahat. Yes. Ginutom tuloy ako Okay, Brother Danny Cuarteros, hanggang kailan pala yung fasting ninyo? Balik kami, required kaming mag-ayuno ng 21 days 21 days? So kailan ka nagsimula? Ang gagawin ko na lang dito dahil sa mga drug symposium, putol-putol yung fasting ko. So ang gagawin na lang namin para ma-reach namin yung 21 days, may tinatawag na absolute. Yung absolute fasting, ibig sabihin nun, hindi ka iinom ng tubig. Mayroon namang yung fasting na iinom ka ng tubig, pero pag absolute kasi, ang 3 days absolute fasting, equivalent to parang times 3, parang ganon. Parang 9 days, parang ganon. Dahil hindi ka iinom ng tubig, hindi ka kakain araw at gabi sa loob ng 3 araw. Pwede ba yung ganon? Kaya ba ng katawan mo yun? Kaya ba ng katawan ng tao yung ganyan? Diba yung sa 7 days doon sa Abu Sayyaf, hindi kami pinakain ng Abu Sayyaf ng 7 days without water and food. Oo nga pa. Nako, kaya
Kaya ako, mahirap sa akin ang mag-fasting. Ah, Mahirap ang mag-fasting sa akin. Di ba? kami na lang magpasting para sa iyo dahil Oo, para sige. para patuloy kang ingatan. Oo nga, oo nga. Kundi wala tayong programa dito ngayon. Sige. Oo nga. Okay, Brother Danny Cuarteros, mga kaibigan, maraming salamat sa iyo, brother. At ingat ka palagi at sa iyong mahal sa buhay, si Sister Jenny, ang mga bata, at sa lahat ng mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade na ngayon ay nakikinig sa Tuguegarao City sa Cagayan Province dahil sa kanilang shortwave radio. Maraming salamat, Brother Danny Cuarteros. God bless you, brother. Alright mga kaibigan, napakinggan nyo naman si Brother Danny Cuarteros, ang talagang matinding prayer warrior. Napakasipag na tao niyan mga kaibigan. Talagang wala tayong marinig at makita sa kanya kundi puro panalangin. Anyway mga kaibigan, maraming nakikinig sa atin sa lalawigan ng Sulu. At nagte-text sila, office na naman ni Governor Toto Tan. Assalamualaikum, Gob. Kila Chief Photographer Al Francis Salinas. At nakikinig daw sila ngayon sa atin. Si Saichin Uko, good afternoon, sir. At Keseni Masong ng Radyo ng Bayan, nakikinig din sila ngayon. Abot na abot tayo dyan sa Sulu Province. At kanina mga kaibigan, ako, ito na nga ba sinasabi ko, nagsampa ng kaso. Itong si dating Governor Sakurtan laban kay Sulu Congressman Munir Arbison. Naharap sa kasong kriminal itong si Munir Arbison di umano dahil sa kanyang pagkakasangkot sa Zamboanga City bombings dyan sa airport na kung saan ay nangyari ito habang papalabas itong si Governor Sakurtan mula sa arrival ng Zamboanga City Airport at sumabog. At dahil dyan ay merong nahuli yung National Bureau of Investigation dyan sa Maynila at during the interrogation ay nabatid na itong kanilang nahuli o itong sumuko dahil meron daw nagbabanta sa kanyang buhay ay sumuko sa National Bureau of Investigation dyan sa Taft Avenue sa Maynila at doon ay nagpa-custody sa National Bureau of Investigation. At meron siyang abogado, nag-provide yung NBI ng abogado at nagbigay siya ng kanyang confession at sa kanyang confession di umano ay sinabi nito, inalleged nitong sumuko na may nag-utos daw sa kanya at lumitaw ang pangalan nitong si Munir Arbison. Hindi pa natin makuna ng pahayag si Congressman Sulu Congressman Munir Arbison ukol dito sa alegasyon at akusasyon laban sa kanya. Pero kaninang umaga ay nagtungo na sa Zamboanga City Hall of Justice itong si dating Governor Sakurtan kasama ang kanyang abogado na si Attorney Wendell Soto at doon ay naghain. Naghain na sila, nagpapirma sila ng kanilang reklamo at isusumiti na itong mga kaibigan. Ito ay base na rin sa pagpupursigi ng NBI Central Office dito sa naturang kaso. Kanina ay na-interview ng media itong si Governor Governor Sakurtan matapos nung kanyang pagpirma sa reklamo. Pakinggan natin mga kaibigan. At upang malaman natin kung ano ang alegasyon, ano ang akusasyon nitong si dating Governor Sakurtan at kanyang abogado laban dito kay Munir Arbison. Multiple frustrated murder at saka multiple murder at saka yung use of explosives Kanino po, sir? against Munir Arbison. The congressman. At saka against yung kay Maulana at saka yung isa pa Sabudin. Sabudin. Okay. In relation to what incident? Yung bombing incident sa airport way back in 2010. That was August 5. Tatlong respondent po.
Tatlong respondent. Ano nangyari? Di ba sir, akala namin dismiss na ba yung kaso yun against Arbison or Pero nagka-arreglo ba may kayo? nag-confess na yung isang akusado, Sino po sir? si si Adung Okay. Lahodin. Anong sinabi niya sir? Sinabi niya, itong mga kasama ko, itong mga nakutos sa akin, itong mga... Anyway, it is already before the court. So, let us leave it to the court. Sir, umatras ba kayo sa kaso dati against Arbison? Hindi. Ano ba In nangyari fact, sa kaso? nag-petition kami for review. And hindi na... It did not prosper, pero may lumabas na yung accused. Lumabas at pumunta sa NBI. So sir, ito bali bagong kaso to, hindi parang supplementary ano lang. Yung sa abogado, bago na yun. Ha? Supplement to the previous case that was already filed It's before. supplemental to the previous case filed. Okay. So, in politics sir, hindi kayo nagkaayos ni Arbison? Magkasama naman kami the other na election after the filing of the first case. But we never touch on this case. Okay. So, officially hindi kayo umatras sa kaso? Hindi. Hindi ko naman inatras because, of course, in that bombing, it was, directed against me. Okay. So, I do not also sacrifice, We thought sir, your political ally na kayo, magka-ally We na were kayo. political allies in the previous elections, even after the bombing. But it did not include the withdrawal of the case. So, it has nothing to do with politics sir Nothing ito? to do with politics. Okay. You're still, sir, magka-partido pa rin Ay, kayo? hindi kami magkapartido, pero hindi namin, kahit nang magkasama kami, hindi naman pinag-usapan yung kaso. Dahil yung kaso, sino ang may kasalanan, mananagot siya. Okay. So, you believe sir na malakas yung ebidensya? Yung, Tingnan na lang natin. okay. Oh, Sir, can we ask other issues? ayan. Sir, si Chairman Miswari last time pumunta sa inyo total covered. Ito yung mga kaibigan, yung other issues during the interview at pinag-usapan din yung kay Nur Miswari at yung kanyang pagtulong sa pamahalang Duterte at iba pa. Pakinggan natin. Doon dinadala sa kanya bago i-hand over. Tumutulong lang. Siguro out of respect to the local government, to the provincial government. So, kaya dinadala niya ron sa Chief Executive kay Governor Tan. Sir, pero may mga involved daw sa of money being collected dito sa mga... Ayun ang hindi ko alam. So, ikaw magkwento. Sir, how Sulu today, right after the military operation against Sir? Come again? How Sulu? Kumusta yung Sulu ngayon, sir? Pagkatapos ng military operation against Sir? Bakit tapos na ba? Ano? Hindi ko alam. Okay naman. Wala naman kaming problema ron. May mga evacuees, may mga affected. Diba, quiz, the local government units are taking care of the humanitarian corridor. We take care of the IDPs. Oo, in fact, some local government, mga executives ay tumutulong naman sa military, hindi sa operations against lawlessness, against kidnapping, against the ASD. So, marami naman tumutulong even civilians who are armed. How do you... Sir, to the ongoing negotiations na with the President sa magaganap daw na pag-uusap nila. Ay, hindi ko alam yung pinag-uusapan nila. But I know that they are friends. And I'm sure they have started talking about the peace process. And the continuation of the peace process with the MNLF. What's your thought about MNLF helping the government to release for the safe release of the Well, everybody is welcome to help us, especially the matter of law and order in the province of Sulu, as well as, of course, the matter of kidnapping, which kidnapping oftenly happen outside of the province of Sulu. And they're just brought there by
you're not even certain if the people bringing those kidnapped victims, snatched in other places, are really from Sulu. Okay. Magkakaroon daw sir, ang sabi ni Miss Wari, dapat daw bigyan ng amnesty yung Abu Sayyaf. Do you support that? Yung Sabi ni, sabi sa report, sabi daw ni Miss Wari, i-include daw yung Abu Sayyaf for the general amnesty. ay depende yan sa gobyerno if they would qualify. Okay. Oh. Sir, gaano kahapon we interviewed DA Secretary Piñol and he mentioned about na kumalat na daw yung populism sa Sulu from Basilan. So far sir, gaano naman kalawag ang infestation? Well, Secretary Piñol was sent by the President to Sulu because of our complaint which we brought up with the President. Kinausap namin si Presidente kung anong nangyayari sa Sulu at pinadala niya si Secretary Piñol at nakita ni Secretary Piñol. Ang problema namin sa ospital, sa eskwelahan, sa daan, sa hanap buhay, sa lahat na. Kaya we requested the President if it is possible for the funds intended for Sulu because through Region 9, agencies in Region 9. Otherwise, put all of the funds for Sulu, intended for Sulu, under one department, preferably under the office of Secretary Bongo. But then the President asked Secretary Piñol to come down to Sulu and find out for himself. And at least si Secretary Piñol came down and he saw for himself and was able to validate our reports. So nakikita nila kung paano, bakit tumaas ang poverty incidence in Sulu. It's not just a matter of food on the table. It is a question of, do you have enough classrooms, education, health services, or service facilities? These are requirements, that constitute, if in the absence of this, they constitute poverty. Sir, sorry for asking this, pero pag dumadaan ba sa ARMM, pahirapan po? Hindi lang pahirapan. What we are seeing is the matter of implementation. Implementation of projects. When they implement, they do not just come and implement, say, we have already implemented. We are concerned about the matter of implementation. If they are not properly implemented, they affect our people. And if they affect our people, they affect the poverty incidence in our area. And then they tell us, oh, the poverty incidence in Sulu is because of the peace and order problem. It's not that way. It's a matter of how you implement these projects to be able to alleviate poverty incidence in your area. So what do we lack? We lack classrooms, we lack teachers. We lack government services like health services. We lack other offices. There are, offices that are absent in the province of Sulu. Our people have to come to Zamboanga. They have to come to Cotabato. You know how far it is to Cotabato, and you know how that our people could hardly afford to come and stay here in Zamboanga. Like the matter of securing, NBI clearance. You know, more people, they like to go abroad. They need clearances from the National Statistics Authority, from the NBI, from the DFA, from several offices for them to be able to secure passports. So these are offices that are not in our area. So we should give equal opportunity to our people. Alright mga kaibigan, ayan si ex-governor Sakurtan sa panayam ng media sa Zamboanga City kanina dyan sa Hall of Justice dahil sa kanyang pagkaka-file ng complaints against Sulu Congressman Munir Erbison. At dyan sa sala ni sa opisina ni Fiscal Ricardo Cabaron. At pakinggan natin yung comments dito ni Fiscal Cabaron sa reklamong inilabas nitong si former Governor Sakurtan at Attorney Wendell Soto. Thoroughly read yan.
BT executive. So ano bang status talaga ng case na yun, sir? Kasi alam namin na-dismiss na ba yun? O ano bang talaga status na yun? Well, new developments crop up, and then if there are newly submitted evidence, the crime of murder prescribes in 20 years. So that can always be reopened if should there be additional relevant evidence that is submitted. So I guess that's the play that they intend to adopt. There are newly additional evidence gathered, and of which they believe that sufficient enough to reopen the case. So, We did not actually dismiss it because we filed charges before against some key participants in the bombing at the airport. But we also dismissed those who were impleaded for insufficient evidence. So, naalala ko sino sir na dismiss. I'll check it. I cannot remember since it was as early as 2010 yet. But I guess this is what they intend to do. They would want a reopening of the investigation to implead additional personalities other than those that we already charged earlier. Vice Gov mentioned 2 names. Bago ba yun? O bagong responded yun? O mga previously... I have not yet studied actually because they have not yet formally submitted the affidavit and it's still with them. So, well, I'm as curious as you are and as eager to read it once they submit it to us. Grade ba kayo ng panel prosecutors? We will see. We will seek guidance from higher authorities. Okay. Alright mga kaibigan, ayan si Fiscal Ricardo Cabaron sa kanyang reaksyon tungkol dito sa reklamong inihain ni dating Sulu Governor sa Kurtan at Attorney Wendell Soto sa kaso laban dito kay Sulu Congressman Munir Arbison. At hindi pa natin makakuha ng pahayag agad itong si Congressman Munir Arbison upang makapagbigay siya ng kanyang reaksyon dito sa lahat ng aligasyon at akusasyon laban sa kanya. Pero mga kabigan, wala na tayong oras. So overtime na tayo. Di na tayo makakapagpatugtog ng paborito ninyong Christmas songs. At ngayon ay Lunes. Hanggang sa susunod na bukas mga kabigan, ito pa rin ang inyong lingkod si Alcinto dito lamang sa Radyo Mindanao sa RPN dito po sa Morga. Hanggang bukas, ingat po tayo lahat. I love you, mama. Chup chup.